Hi, welcome back sa 80s Nobody. Ngayon ang topic natin is unfortunately, hindi ko in-expect nagagawa ko ng ganitong video pero hindi kaya ng konsensya ko na hindi gawin tong video na to. So, ipa-part ko yung mga videos para matakal ko in-depth lahat bawat ng problema, no? So, ang original plano ko is mag-upload ng next installment ng marriage problem o yung problema ng mga mag-asawa. Yun yung gusto kong i-upload sana. Hindi ko in-expect na mag-upload ako ng ganito sa buong buhay ko. Hindi ko pinangarap na gawin to. Pero feeling ko kailangan kasi nakita ko na lumalagpas na sa line yung mga preachers. Hindi naman lahat, meron din naman na maayos. I think most of the preachers now, mga polluted na sila. They lost their saltiness. Hindi na sila naging salt sa earth. Kaya siguro nakita niyo naman yung title din, no, na ano ang problema sa mga preacher ngayon. Hindi ito actually yung theme ng channel ko. Itong mga to, pati yung sa video ko sa mag-asawa, nakafocus ako sa mga atheists, no, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero na-realize ko, hindi nakakatakot yung mga atheists. Mas nakakatakot pala yung mga preacher talaga. Kaya ito, ginawa ko tong video na to. Kung isa kayo sa mga naka-experience at nakikita nyo kung ano yung point ko, kailangan natin maging protector ng sheep ni Christ dahil naliligaw na sila at wala nag-aalaga sa kanila. Ito yung message ko sa mga leaders sa loob ng congregation, sa mga preacher na rin, sa mga servant ni Christ. Ito yung nakita kong problema dahil I experienced it myself, na-witness ng sarili kong mga mata. At so yun, no, ang topic natin is ano ang problema ng mga preachers ngayon. Ang number one na nakita kong problema ng mga preachers ngayon is wala lang gustong pumatay sa preachers ngayon. Nobody wants to murder you anymore. So ano ibig ko sabihin doon, no? Kasi kung aware naman kayo sa history ng church, ng mga apostles, yung mga disciples, mga follower ni Christ, alam natin na nag-suffers talaga sila for Christ. Intense persecution yung nangyari sa kanila. Laging nakaabang sa kanila yung suffering and persecution na everybody wants to murder them. Sinabi rin naman ni Christ sa John 15 na if they persecuted me, they will persecute you. At sinabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 3 na those who want to live godly in Jesus Christ will be persecuted. That sounds to me like a promise. It's a guarantee. Kasi actually, two promises yung binigay ng cross eh. One is eternal life, salvation. Two is suffering and persecution. Tinake ko seriously when Christ said na, take up your own cross and follow me. I know na when I follow Him, I will be persecuted. I will suffer. Hindi ko yung nakikita sa mga preachers ngayon na parang napaisip lang ako na parang kung ito ay isang guarantee nung sinabi ni Christ na take up your own cross and follow me. Ang question ko sa mga preachers ngayon is, anong suffering yung nararanasan nyo? Anong persecution yung nararanasan nyo for following Christ? Syempre, hindi ko gustong ma-persecute kayo. Pero again, to be honest, naging prostitute yung churches, na parang pansinin nyo lang, kaya walang gustong pumatay sa inyo because you don't actually preach. Ang one reason kung bakit gano'n na yung nangyayari is, pinagpalit nyo na yung truth just to please man. Why? Kasi truth offends. Okay? I know that. Kaya kailangan natin ito sabihin with kindness and gentleness as much as possible. Pero you cannot tell a person na he's a sinner. You're a sinner, makasalanan ka, with gentleness and kindness. I'm not really sure kung paano nyo gagawin yon, pero there's only one way to say it. I actually heard a preacher said na hindi siya agree to tell the truth dahil makakasakit ng tao. Pero people are already dead. We are preaching to dead people. Actually, I'm not a pastor or anything. I'm just a normal person. I'm a nobody. Pero I observe these things. Takot silang makasakit ng damdamin ng tao. Kahit totoo, nai-imagine nyo ba kung anong klaseng consequence yung mangyayari doon? Para sa inyo, is inaction is love? Hindi ko talaga maintindihan kung paano nasasabi, paano napipreach ng mga preachers yung salitang love your neighbor as yourself, love your brother. Na parang, ano ang evidence mo na you actually love that person? Pangalawa, they don't actually preach against sins. Hindi na sila nag-preach against yung mga kasalanan. Kahit nangyayari na lantaran sa congregation, kahit lantaran nangyayari, I actually heard a preacher said, sabihin mo sa katabi mo, mahal kita kahit chinichismis mo ako. It sounded actually like a joke. Yung pagkaka-preach it sounded like a joke. Pero never kong narinig yung preacher na yun na nag-preach about chismis. Imbis na mag-preach against dun sa sin, yun, parang napaka-weird na marinig yun sa preacher. Kasi
aware yung mga preachers do sa scene ng congregation, no? Aware sila. Pero they're not doing anything about it. They're not preaching against it. So, siguro, hindi ka na magtataka na walang galit sa kanila. Or walang gustong pumatay sa kanila. Kasi na panahon ng mga disciples, ng apostles, ng mga early church fathers, they live under intense persecution. Now, there's a reason for that. Kasi they're telling the truth. They're proclaiming the truth. Pero sa mga preachers ngayon, I don't see it. Na parang nakita natin yung consequence at yung reason kung bakit hindi ganun yung nangyayari dahil for some reason, yung mga preachers ay meron silang sariling distorted version ng definition ng love. For them, in action, that's love para sa kanila. Na parang, I don't understand it. Kasi love is an act. Kaya nga may open rebuke na parang dahil sa idea nitong distorted version ng love na siguro nagiging reason ito kung bakit may ganito silang thinking is mas matagal yung time nila sa mundo kaysa sa scripture. Kasi parang for some reason, hindi na mag-gets na it's an act. Diba? Na parang, you want to know what love is? Handa kang mamatay para i-proclaim ang katotohanan. Handa kang magbuwis ng buhay mo to save your brother from sin. You are ready to die. Alam mong kapag sinabi mo yung truth sa brothers mo, sa sisters mo, alam mong they will hate you. Alam mong may possibility pa na patayin ka nila kasi nasaktan mo sila. But accepting those facts, ina-accept mo yung truth na yon na yun yung mangyayari, yun yung possible consequence, and yet, you still proclaim the truth? That's love. Hindi yung naimbento yung love na galing sa mundo. Pangatlong reason is, they think preaching is a job. I'm not talking about yung gusto mong job. I'm talking about yung job na you hate. Why? Yung job na mahal mo, you actually excel in a sense na lagi mong ginagawa, yung your vocation becomes your vacation. Kasi you love it, right? But yung mga preachers ngayon, they should spend less preaching and more time on the scripture. Dahil, mapapansin nyo to sa ibang preachers na mag-smuggle sila ng worldly wisdom at ipipilit nila sa Bible. Mag-cherry pick sila ng mga verses para ipilit yung gusto nilang point sa Bible. Pero pag binasa mo yung buong context, it has a different message. Parang, hindi nyo man lang nare-realize na ang hawak nyo ay souls. I actually encountered a preacher na ayaw sabihin yung truth sa brother and sisters dahil for some reason, sa tingin niya is nakakasakit daw yun. Kapag sinabi mo yung truth, makakasakit. So therefore, you don't tell the truth? So, alam mo, medyo nagdududa ako sa mga preacher na nagsasabi na gano'n na, nabasa mo ba talaga yung buong Biblia? Kasi kung nabasa mo yung buong Biblia, i-quote ko lang yung passage sa Bible. Harsh na. Naging man-pleaser na yung mga preacher ngayon. Ayaw nila may masaktan dahil for some reason, kakilala nila, kadikit nila, or ayaw nila masaktan si ano. I actually experienced that. I mean, okay lang na mag-preach against me, pero ang magiging reason is ayokong ma-offend siya. I want to know if I'm wrong. Kasi you love me that way. I know that you love me kung gusto mo akong i-correct. Pero kung wala kang gagawin, how do you even call that love? Na parang ang consequence ng ginagawa nyo ay pag-preach kayo ng other things and then sa other preaching nyo is magko-contradict yung preaching nyo ngayon doon sa pinreach nyo dati. Alam nyo kung bakit? You're trying to please man. If you're trying to please God, then your preaching nyo is consistent. It's the same thing. Ito yung problema. Ang concern ko is, kahit yung mga leaders is nadadala, na lead astray sila, hindi ko sila ma-blame. Pero again, kaya siguro hindi nila magawa. For some reason, you have a distorted version of submission to governing authorities. I actually heard the preacher na sinabi na may malulugod ang Diyos kung susunod ka kahit labag sa loob. Ito question ko sa inyo. What if the government asks you to deny Christ? Susunod ka? Kung di ka susunod, para mong sinira yung sinabi mo na submission. Because there's a limitation, right? Di ko alam kung nag-iisip kayo. Meron kayong understanding na don't judge, right? Pero naiintindihan nyo ba? Ang tinuro sa Bible is judge correctly and don't be a hypocrite. Ano yung ibig sabihin nun? Well, kung ginagawa mo, you don't have the right to judge or correct or rebuke kung ginagawa mo rin. Meron kayong pagkakaintindi na kung makasalanan ka, hindi kita pwede i-judge kasi makasalanan din ako. Even though that's true, pero hindi yung point doon. Ang point doon is, you can rebuke your brother kung hindi mo ginagawa. And then kaya kanyang i-rebuke kapag hindi niya ginagawa. Kasi ang iniiwasan dito is hypocrisy. Pero for some reason, ang understanding nyo is, we don't judge at all. Hindi ba sinabi ng Apostle Paul sa 1 Corinthians 5? Ano yung business ko to actually judge the outsiders? Are you not to judge
those in the church. So, kung sasabihin mo sa akin, don't judge at all, bakit niya sinabi yon? Sa 1 Corinthians 5:5, sinabi actually ni Apostle Paul na give this man over to Satan to destroy the body and save the spirit. So, hindi lang siya nag-judge sa earlier verses nun. Sabi niya, I already judged this person. Yung nag-commit itong sin na to, I already judged that person. Ginudge niya. And then, inutusan niya pa na give him over to Satan. So, if you're telling me not to judge those within the congregation, then you're deluded. You're a false teacher. Because we are commanded to judge correctly. Kasi, how do you think people will repent? If you don't rebuke, if you don't preach against sins, kung hindi ka nagka-preach against sa mga kasalanan, para sa tingin mo mag-lead into repentance yung mga ginagawa ng nasa congregation. Paano? O hindi ako nagtataka na sa mga congregation nyo is wala nagre-repent or ang habol lang sa church is tambay. Kasi I actually witness na mas matagal pa yung chismisan sa loob ng church kaya sa church mismo. Harap-harapan na laganap yung sin. And yung ginagawa mo is ina-apply nyo yung definition nyo ng love na in action. Don't mind them. Pero clearly sinabi sa Bible na we're going to judge those who are inside the church. You have to rebuke them kasi it's a form of discipline. Kasi you want to make sure na nag-grow sila sa faith in holiness.